What up, everyone? It's your boy TRES, and today we will be reviewing Pangil sa Pangil Matira Mayaman semifinals Lanzetta versus Moth. Let's go. Toss coin, si Mot, pinili niyang mauna si Lanzetta. Matira, mayaman, pangil, sabangan na! Isa pang todong sigaw para ganahan kaming dalawa. Come on! Balita ko, kayo ni Six Threat ang nakatakda sa ating ginagawang torneo. Hindi ka na kailangan dito kasi mahina lang kaduelo. Alam kong inaabangan nyo pero para sa hinahangad kong pwesto, wala akong ibang ilalabas ngayon kundi 100%. Anong game? Ikaw tol, game ka na? Oo, nung nakaraan, nagawa mo akong warakin, wasakin, dalagin. Kaya kung alam mo lang yung pagkakataong tumot, sobrang tagal ko ng dalangin. Mula kay Lipram, sa maestro, sa yumot at sa ika-anim, ako yung karmang babalik at kayo yung mamanasin. Tamang gante sa may panalong nagawa nyo na agawin. Dito rematch o revenge redemption to kung tatawagin. Kaya andito ako Mot dahil meron akong isang hangarin. Yun ay bawiin sa inyo kung anong dapat para sa akin. Kaya yung dream match nyo sa kanila ni Six Threat, huwag nyo nang ipilit. Ibabalik kita sa flip-top kung gusto mong manatiling undefeated. Ngayong winawasak ko ni si Mot, isusunod na kita Six Threat. Pagtapos nun doon nyo sabihin na yung PSP scripted. At kung scripted man tumot, matagal niya ako diyang ready. Kaya pasensya at pasintabi sa mga pinang-setup lang na MC. Dahil ginamit lang ni Phoebus, si Mot at saka Sheji para i-hype yung totoong finals na Lanzetta versus ST. Tama? Nabulol lang, pre. Bagong disenyo ng Lanzetta. Alam nyo na kung sino to. Pumunta ako dito para ibadibag yung mga putapete nyong idolo. Hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo si-7-0 ko. Lanzetta kontra bida, oo, si Lance ay Dehin's hero. Kaya rumespeto ka at magbigay galang dahil ako yung undefeated dito. Ikaw nanalo lang kay J-Black at kay Pisto kasi laban binibisto. Yung tinawag niyang vibrator na naka-on ng sa kanya, bebergin mismo. Nasa walang mantsa na ton, akong makakauna dyan. Tamang wala, magkakaroon at yung mayroon mawawalan. Nagyayabang pa yung tatlong kampyon, makakangkong naman. Sapagkat ang magkakampyon ngayon, magkakampyon pa lang. Bigay na pero parang nangihina, oo, walang pahinga. Habang ako dinaan ko lang sa may gimmick, umabot pa sa kabila. Sinama ko yung mga kabarkada, pati sarili kong ina. Kaya paano ko nakuha yung milyon? Pinagawa ko sa iba. Na hindi mo na magawa. Kasi iniwan na siya ng lahat kahit ako sumunod ng tulay. Tandem namin ni Invictus buo pa rin habang kanila ni Suray nag-goodbye. Kaya aabutin ko yung pangarap kasama mga tropang ride or die. At dahil bawal si Akata sa Davao, ako kukuha ng ROI. Ikaw ngayon mo lang naranasan yung hate touch, tinuturing mo na yung pagsubok tsaka dagok. Putang ina mo, 8 taon ko na yan nararanasan pero kailanman hindi ako sumuko at napagod. Dinimanda ako ni Shernan habang ginugulo ni Apok. Kaya huwag ka magtaka kung ba't sa dulo to aabot. Napag
Lanceto na sa entablado, ang lahat ay delikado. Di nga umubra si Liprang kahit sok na preparado. Ganyang kadedikado, kaya wasak sa akin si Gago. Kasi wala nang motivated pa sa Lance na desperado. Kaya tatak nyo sa may isipan, tanga hindi Pasko lagi. Hanggang to ay pagsisihan, sana hindi na sumali. Gago triple pag bumawi, at hindi to yung kagaya ng dati. Pagkat banok magiging bidahan na Michi Sakuragi. Yo, gang! Yung PSP daw is scripted. Di naman sa diya ko sang-ayon. Kesyo para kami magtapat ni Sixth Street, kaya yung isip nyo nalason. Pues balik tayo sa kahapon. Si Enigma mismo yung humamon. Di naman kailangan ng tournament. Si Sixth Street mismo tumanggi nung pinagtatapat kami nung ahon. Boss! Bossing! Kamusta ang buhay? De. Binibiro ko lang to. Medyo may resemblance lang si Bonjing, pero unti-unti kong natanto. Ba't ko pa tatawaging bossing? Di naman malupitong kaharap ko. Si kupal ka ba, boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura airmat niya on stage, galit na galit, inaway. Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip, gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sa gera alay? Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF ng nanay. Teka, rebelde, gera, MILF, nanay, isa lang yung lumalabas. Ngayon alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Tanginan to, naghahanap lang pala ng kalinga. Stepdad, gusto mo iho? Pwes mali ka lang, pinasukan mo na liga. Si Pibus yung batas dito. Kasi lahat kaya niya ibito. Kontrolado raw mga hurado, naging circus na sa net. Habang ikaw pati sarili mong inatinaya mo para lang sa semis pumanik. Kaya nga kung magpupustahan tayo, kahit malus ka may balik, nanay mo pa rin yung mananalo kasi kay Pibus nakabet. Sige, Boss P. Di na ako papalag. Congrats na in advance. Ba't ko pa isusugal lahat kung tatay yan ni Lance? Ganun siya mag-wordplay, di ba? Ganun siya mag-wordplay. De. Sadyang ulila sa ama, kaya nga siya nagkaganto. Walang disiplinang naghulma, kulang ka sa tagawasto. At hanggang doon sa ama ng flip-top, tumagos na yung tampo. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Seryosong mensahe. Pasensya na pare kung masakit yung atake, pero nabatid ko yung imahe. Kung batingin mo sa nanay mo kasangkapang babae, at ganun lang kadali sa yung bastusin siya sa harap ng marami, kasi lumaki ka rin di siya nakitang pinahalagahan ng lalaki. Parehas lang tayong lumaking walang tatay. Pero yung moral mo at prinsipyo, patapon, basura. Nasa internet yung video, yung nagluwal kay Iho, pinagmukha niyang puta.
Narinig na kung sino-sino, sa bayan nyo pa mismo, sa loob ng kuta. Ikaw nga yung nasa logo ng Chiquito, chichiryang tigpipiso kasi yung pinatiki mo sa nanay mo, malutong na mura. Pero minahal pa rin ang masa. Minahal pa rin ang masa nung kay Luxuria naghamon. Yung boses gayang-gaya, garalgal at malagong. Pero munting paalala, si Mami Ani, single mama, sana gets nyo na ngayon kung kanino nito minana yung vibrator na naka-on. At ang kahiraman niya noon, yung best friend niya na solid, nice spot, magkabila ang dulo, tinotorid. Oh shit, life hack, kaya pala parehong paos kayo mag-broski. Dry cup, pinaghatian ba naman yung dildo na pang frosty? Ice pop! Ano? Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang maratel, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Pero pa sabi sa yung mami, paumanhin ko na involve. Huwag ka sana magtanim ng galit sa dami ko nasabing opinyon. Alam mo yung estilo ko na gamit, nagbigay lang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Nabali-balik ta rin man natin, yung nanay mong si Ani, ina mo pa rin yun. Pero bago pa magkaiyakan, nasan si Invictus? I-comfort mo na agad bago pa mag-emote to. Oo, kailangan nasa likod mo yung pat para may tagapat din ang likod mo. Woo! Man, solid first round for both. Before I get to our take on this one, I just want to give a huge shout out to my brother, Justin Holy Scorpus. Thank you so much for the support and love, brother. Ferdinand Odang, man, keep uploading those amazing artwork of yours, man. It's amazing. Shout outs to Christine and Valdetsky. Thank you for all the compliments and the well wishes. Old Coffee Shop and Echo Roque. Thank you all for the support. All right, let's talk about Lance's first round. Ito yung mga angles niya. Redemption, championship credibility, playstyle, and yung kanilang affiliations. These are the lines na nagustuhan ko kay Lanceta for his first round. I know some of you guys might have more, some of you guys might have less. For me, these are the top 3 lines from Lanceta. Okay, number 1, sabi niya, hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag sineven-0 ko. Pag kayo sineven-0 ko. Napaka-simple niya kung papakinggan, pero yung layers and meanings niya, nandun. Like yung kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo sineven-0 ko. Higit pa sa milyon, unang-una yung 7-0 na linya is yung judges, 'di ba? 7-0 landslide. Pangalawang meaning niya higit pa sa milyon dahil kapag tinalo niya si Mott at tinalo niya si Sixth Threat, so anong kalalabas nun? 2 isa-buhay champion yon. So pag tinalo niya si Mott, dapat yung championship na kagad. So that's already worth $1 million. Tapos tatalunin pa niya si Sixth Threat, another isa-buhay champion. So dapat pangalawang milyon na yon, di ba? So 2 milyon actually yung exact number pag tinalo niya si Mott at si Sixth Threat dahil 2 championship level or champions yung kanyang tatalunin to be the champion of this tournament. And syempre yung higit pa sa milyon pag kayo sineven-0 ko is yung views dahil upset yun di ba? Pag tinalo niya si Mott, higit talaga sa 1 milyon yung views nun. Tapos tinalo pa niya si Sixth Threat, higit talaga sa milyon yung magiging views nun. That it'll be an upset. So, maganda, simple yung yung linya, maganda yung pagkakatahi, pero yung meaning niya siksik. Dun lang sa word na higit pa sa milyon pag kayo sineven-0 ko. Landslide, yung niya, yung pot money na dapat niyang mapanalunan, and syempre yung views na makukuha niya pag tinalo niya ng 7-0 yung dalawa. Number 2 lines na nagustuhan ko, sabi niya, nasa walang mantsa na to, ako makakauna dyan. O, alam niyo na yung meaning nun, ha? Tamang wala magkakaroon, yung meron mawawalan. Nagyayabang pa yung 3 kampiyon, makakangkong naman, sapagkat ang magkakampiyon ngayon, magkakampiyon pa lang. So, himay-himay natin to. Nasa walang mantsa na to, ako makakauna dyan. Ayan.
Ito yung isa sa mga old na anggulo laban kay Mot, yung pagiging virgin Mot dahil nga, if I'm not mistaken, isa siya sa mga rather ang pinakabatang isa-buhay champion. So napagdugtong niya yung record, undefeated record ni Mot at saka yung old angle na pagiging virgin na nasa walang mantsa na 'to ako makakauna diyan. Dahil si, Lanceta 'di ba laging pang-asar sa kanya, nakalunok daw ng vibrator dahil 'di ba yung boses niya, talagang raspy yung delivery niya and all that. So alam niya na yon yung connection ng vibrator na boses tapos yung, ako makakauna diyan. This is where it gets grabe, unbelievable. Yung sabi niya, "Tamang wala magkakaroon, yung meron mawawalan." Ano 'yan, it's ano, sugal na yung bars na ginagamit dito. I'm not sure if it's, cockfighting ba, yung meron sa wala, 'di ba? Pero term yun sa sugal, 'di ba? Meron sa wala. Sabi niya dito, tamang wala. Anong tamang wala? Tamang tama ka na wala at saka yung tamang tumama or naka-jackpot ka, tamang wala magkakaroon. 'Di ba kapag ikaw wala kang pera tapos tumama ka sa sugal, ano mangyayari? Magkakaroon ka. Kapag ikaw naman may pera, sumugal ka at natalo ka, yung mayroon mawawalan. Kaya sabi niya, tamang wala magkakaroon, yung mayroon mawawalan. Grabe yung mga ano dito ni Lance, sobrang siksik. Nagyayabang pa yung tatlong kampiyon makakangkong naman, which is Sixth Threat, Mott at saka si Shehi yung reference niya dito, sapagkat ang magkakampiyon ngayon, magkakampiyon pa lang. So, what I love about this is hindi lang yung multi, hindi lang yung internals, hindi lang yung sukat ng holo na ginamit niya dito, but he was able to hold down yung buong thought throughout the, line, which is yung meron at wala. Yun yung pinaka ano dito, main thought nitong buong linya. Meron kasing ibang mga MC, 'di ba? Yung first two bars nila or first two lines nila is iba yung rhyming. Mararamdaman mo na papunta na sa punchline dahil magbabago na yung rhyme, 'di ba, papunta sa punchline. Samantalang dito, tuloy-tuloy yung rhyme, extended rhyme scheme pa siya. Now, tapos pati yung thought extended na napagdugtong-dugtong niya lahat yon, which is again, this is classic holo. Na sa walang mantsa na 'to, ako makakauna diyan, tamang wala magkakaroon. Ayan na siya, si Lanceta, walang championship, magkakaroon. Yung may championship naman, yung mayroon, mawawalan. Tapos yung sa sugal nga, yung tamang wala, magkakaroon. Walang pera, nanalo sa sugal, magkakaroon ng pera, yung may pera, mawawalan. Very smooth and sobrang ano nito, I would say well stitched together itong thought at saka yung linya na ito. Third line na nagustuhan ko sabi niya, "Kaya tatak niyo sa isipan, hindi Pasko lagi. Hanggang 'to ay pagsisihan sana hindi na sumali. Triple 'pag bumawi at hindi ito yung kagaya ng dati pagkat Bano magiging bidahan ng Michi Sakuragi." Okay. So, kaya tatak niyo sa may isipan is, first half nung kanyang calling card, 'di ba, yung bagong disenyo ng lanseta, tatak niyo sa isip niyo, tatak niyo sa dibdib niyo. So, ito na yun. Hindi Pasko lagi, hanggang 'to ay pagsisihan na sana hindi sumali, 'yan kay Mot na 'yan. Triple 'pag bumawi, ano yung triple 'pag bumawi? Again, reference na naman 'yun sa tatlong kampiyon, Shehi, Sixth Threat, Mot na tatlo yung tatalunin niya kasi gano'n naman talaga yung kalalabasan niyan, 'di ba, 'pag siya yung nag-champion parang tinalo niya na lahat, 'di ba, na champion na sumali. At hindi ito yung kagaya ng dati, ayan, yung old style nga daw niya. Pagkat Bano magiging bidahan ng Michi Sakuragi. Ito yung kaya ko nagustuhan 'tong line na 'to dahil dito sa ano, sa punchline na Hanamichi Sakuragi. Pagkat Bano, ito yung basta po Bano, alam na natin 'yan, magiging bidahan ng Michi Sakuragi. This is not only yung meaning, ang ang unang meaning nito rather is yung si Hanamichi Sakuragi, 'di ba, yung hindi naman ano nga daw, Bano na siya pa yung bida. Pero yung second meaning nito is a jab papunta kay Shernan, yan, 'di ba? Yung unang mga lines niya bago mapunta dito is binanggit niya si Shernan and this is a slight kay Shernan. Binanatan niya dito si Shernan dahil alam naman natin na sa battle rap, si Shernan talaga yung
nagyumakap ng ano na character, nag-embody niya, di ba? I believe pati nga sa mga, excuse me, channel ni Shernan, yun pa rin yung DP niya, yung Sakuragi, di ba? So this is also slightly Shernan, alam naman natin na meron silang hindi pagkakaunawan. So very good positive reframing ng kanyang old style and old calling card connecting dun sa current misunderstanding niya kay Shernan. Okay, punta naman tayo dito sa first round ni Mot. Ito yung angles na ginamit ni Mot. Rebuttal, yung parenting, sugal, at tsaka si Invictus. First line na nagustuhan ko kay Mot, sabi niya, unang laban niya sa tournament, minura-mura Ermat niya on stage. Galit na galit, inaway, sunod na laban, ginawang niyang pangsagip. Gamit na gamit sa pakay. Ano yan, pagtapos magrebelde, biglang sa gera alay o nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mo na nanay. So, yung ano yung unang line dito, yung unang laban sa tour na ano na yan 'di ba yung kay Lip Cram, tapos na-address naman nila yan nung kalaban ng Lanceta si Sak, na pati nga si Mami Ani 'di ba naki-battle na rin. Dito na nagsimula yung double meaning sa gamit na gamit sa pakay. Ano yan, pagtas magrebelde bilang gera alay o nasa Mindanao na tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay. MILF, yung Moro Islamic Liberation Front. And yung MILF na alam niyo na yun, sa blank hub. So yung gamit na gamit, nagamit niya pareho on that thought dun sa salita na MILF dahil parehong gamit na gamit ng gamit yun, di ba? Yung MILF, yan yung ano I believe ang founder niyan si Nur Miswari. Ang ang agenda nila na pinupush forward is yung pagiging autonomous region or paghihiwalay ng ng Mindanao from the Philippines. Magiging isang own state na ang Mindanao, separated from the Philippines. And yung MILF, alam niyo na yan. Tapos ito yung extended punchline niya. Teka, teka, rebelde, gera, MILF, nanay, isa lang yung lumalabas. Ngayon, alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Ayan, kanina, ano yung unang word na sinabi ko? Gamit na gamit sa pakay. Ang pinanggalingan nito na linya is, di ba yung, ano, yung, hindi ko alam kung pinanggalingan o after nito, yung hindi pinanggalingan niya yung si Mami Ani, yung kay Fivos, 'di ba? Yung kabit, tapos tatay, tatayaan, tatay, kabit na pumusta. Ang galing. Gamit na gamit, tapos MILF, tapos lumalabas. Ito na, teka, teka, rebelde, gera, MILF, nanay. Isa lang yung lumalabas. O, alam niyo na yung double meaning niyan. Ngayon alam ko na ba't mo hinahamon yung batas. So, what I like about this line, hanggang dito sa extended punchline na ito, is yung connecting thought. Kung si Lance kanina, ang ginawa niya is, hinold niya yung thought all throughout the line. Yun yung, yung kagandahan sa linya kanina ni Lanceta is yung iisang thought, yung meron at wala. Lahat ng meaning na po pwedeng mong iangkop dun sa meron at wala, na-stitch niya o naitahi niya ng malinis na nagme-make sense dun sa buong linya, na na-stretch niya yung singular thought hanggang dun sa hollow na pagkakatahi niya, right? Dito naman connecting thought. Connecting thought is yung MILF, yung parenting, kasi yung angle niya dito yung MILF, tapos napunta kay batas, gamit na gamit, lumalabas. Very crucial yung mga ganitong approach sa ganito ka taas ng competition na battle dahil when battle this level comes into play, talagang games of inches yung nangyayari. Ibig sabihin, yung mga pinakamaliliit na butas o pagkakamali yung magiging malaking deciding factor sa kabuuan ng laban. And this connecting thought, at least to me, na naitabla niya yung naman, holding thought na ginawa ni Lanceta kanina about dun sa meron at wala. Number 2 na lines na sabi na nagustuhan ko kay Mot, sabi niya, at hanggang doon sa ama ng flip-top tumagos na yung tampo kasi yung tatay niya kakababa lang ng barko. Dumali ng babae sa gapo. Nung nakabuo sabay takbo. O ba't di mo pa napagtanto, sinadya ko mawala kasi alam kong papahanap mo. Ayan, yung fathering. And yung fake choke, this is to me the biggest line of the round because of the element of surprise. Yung pakulo, kumbaga, ang tawagin natin dito. And
napaka-convincing nung pagkaka-sell out sa atin ni Moth nung kanyang fake choke. And yung papahanap, napaka-simple but very impactful. Especially doubling down dun sa angulo na inaatake niya at this point. Ito yung mga tinatawag ko na creative real talk eh. Hindi siya tunog sermon, right? Entertaining pa rin siya kahit na ng real talk o ng personal. You can make it entertaining pa rin naman. And this are the perfect example of creativity and artistry na nakabalot sa isang real talk or sa isang personals. Third line na nagustuhan ko sa kanya, alam mo yung estilo ko na gamit, nagbigay lamang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Na bali-baliktarin man natin yung nanay mong si Anis, ina mo pa rin yon. Ang ganda dahil again, alam niyo na this is Moth's talaga trademark yung baliktaran, yung ani, ina, and paano niya na-explain how it makes sense. Sabi niya, 'di ba? Alam mo yung estilo kong gamit, nagbibigay lang ng malasakit para mas mabatid mo yung leksyon. Bottom line, ang sinasabi niya dito, masakit daw talaga siyang mag-advise. Masakit daw siyang 'di ba, magturo. Pero nanggagaling naman daw siya in a good place sa pagmamalasakit. Kaya nga may mura yung sinabi niya, 'di ba? Yung advice niya dito, yung nanay mong si Ani, ina mo pa rin 'yon. 'Di ba? Dahil ang punto niya dito is masakit lang ako mag-advise, pero I'm coming from a good place o nagmamalasakit ako. Very thoughtful yung mga lines ni Moth. Ani, ina mo pa rin yung advice, tas may mura, and how it just out together. Very very nice. Now, overall performance, I would say delivery and showmanship really goes to Lanceta on this one. Ang ganda nung mga delivery ni Lanceta dito, lalo na yung holo niya dito, first round pa lang. And yung pagiging in character niya, I believe kung hindi si Mot yung kalaban niya dito, overpowering talaga yung stage presence ni Lanceta. And that makes his lines even more convincing kasi yung kanyang pagiging in character, yung showmanship niya, pati yung very unique niya na delivery, yung garalgal na pagsasalita. So, mas maraming angulo si Lanceta na dinaanan, mas relevant naman yung mga angulo na inatake ni Moth. So, sa nakikita ko, first round pa lang, ang tema netong battle nila is parang mas technical yung sulat ni Lance, yung pagkakasulat rather, mas technical yung pagkakasulat ni Lance, mas technical naman yung sinulat ni Moth. Nagigets nyo? So far, sa nakikita ko, very technical yung presentation ni Lance dito. Mas mabibigat naman yung punchlines ni Moth, at least to me. So to me, I would say na this is very close, pero I will have to give it to Moth. At least to me, ang naging difference lang dito is yung but di mo napagtanto yung fake choke kasi it's an element of surprise. And shout outs din kay Malupiton. Sa lahat ng mga battle ngayon, laging nare-reference yan si Malupiton. To me, ang pinakamalakas na linya nga dito ni Lanceta kasing nasa walang mantsa to kaso na tapatan yun ng connecting thought na linya naman ni Moth about yung unang laban, yung MILF line. Okay, pero tignan natin second round. Baka bawi. Di ba? Makabawi si Lanceta dito second round. Pero to me, slight edge kay Moth. Put in the comment section, sino sa palagay niyo yung nanalo ang first round? Putang ina! Ma! Ano ka nito? Ikaw nga! Di ba may usapan tayo? Utang ina mo, madaya ka. Nagagalit ka sa nanay ko kasi dito siya sumampa. Eh di sana magdalin mo rin yung nanay mo, kaso patay na! Ay, buhay pa pala! Oy, buhay pa pala! Kilala nyo naman ako, magaling mag-art! Kilala nyo naman ako, magaling mag-magic! Putang ina, si Balakid nga na aktivista, ginawa akong nakakulong na adik.
Putang ina to, ma! Bakit to ganito? Yeah? Bossing! Asan si Pibos? Ba't ginawa mo naman kaming manok na panabong? Parang puta na laos. Kala ko malaki yung pera dito. Tangina, alam mo ba yung kasangdos? Balita ko malaki yung TF nito. Tapos sa akin kulang at kapos. Alam mo naman palang malupitong kalaban. Tangina, kakupal ka ba, boss? Pagtapos ko kay Sak Maestro na Davao Zero, Sayang, ang lakas sana nun. Kaso naunahan na siya ni Mot sa malupito na reference eh. Pero ang ganda sana nun. ako nag-step down. Talo kay J-Block at kay Pisto, tapos Lanceta sa next round. Alam ko nahihiya ka na, Mot, pero I know you felt proud. Kaya para sa best crowd, naghanda ako ng best round, Davao Game! Handa na ba talaga kayong mapanood ko in person? Na-expose natin yung baliktaran niya na wak kasi nga bulok kanyang version. Na ginagamit mo lang yung ganong tugmaan para makabuo ka ng tension. Yung mama gagawing am-am kasi yung bata gutom sa attention. Iko-connect sa nagwawala tas irarime sa fukuda. Yung style ko parang batang nakadede kasi nakasuso ka. Tapos yung ilaw ng tahanan gagawin mong kandila sa larawan. Hanggang yung lansetang makananay daw ay hindi makayanan. Ganun ba yun? Paulit-ulit? Iisa lang yung trip. Ginagamit baliktaran parang iisa lang yung brief. Yun. Ano yung daldal gagawin mong ladlad para yung mga masa nalilito? Pwes yung las-las gawin mo mang salsal tinapos mo lang sarili mo. Parang nakaraan ko lang laban. Nag-snitch ka to. Kaya kung gusto mo ng baliktaran, lahat kayo ilalaglag ko, tangina nyo! Parang panlalaglag mo lang sa mga tropa mong adik sa Cavite, no? Gagawa ng album pa Consuelo. Lahat ng rapper dito, tinatangging nagmamariwana sila, tapos ikaw sa buwero. Ikaw magiging boses ng mga adik sa saloobin nila? Kalokohan! Paano mo nasabing panalo ka sa kung di ka pa nakakapasok sa looban? Kaya yung mga kwento niyang paigot ay baliktaran na imbento. Kaya ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo nang bumalik sa dating pwesto. Kasi ganyan yung style mo, di ba? Isisisi mo sa iba yung hindi mo matanggap na realidad. Inaasar mo si Surhenyo sa pambababae, ikaw nga tong dinakatanggi sa bilat. Niyaait mo si J-Block sa pagbebenta ng ticket, tapos nagbenta ka rin, Brad. Sobrang galing sa baliktaran, pati sarili, binaliktad. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Ruko Holo gamit? Yes! Ano muna? Paano kung yung style tol ng yung idol nila Ruko Holo gamit? At pumatol wag humabol di nag-oo-oo ganid. Tila boso o sobalit, tigado o no o dagit. Saktong rifle sa yung eyeball, kita mo to, automatic. Kupal na nagbarunong. Bumangga pa sa lubong, bunganga na sa tumbong, nagkataong pabaliktad, siya'y tumanda ng paurong. Kaya sa lungat mararanasan, patumbang madadabayan, nakapa ang aapakan, utak na sa talampakan. Ganun lang yun. Nasa bottom, bomba, mala atomic bomb. At tamang tomo-toma, bawat shot pang motifang. Parang mot-mot, short lang. Tanga corny yan. Dapat tom-tom, low drum, malatomigan. Kaya oh shit, blow shit nitong uhuging Thomas. Whole clip parang COVID, iyong ubusin Thomas. MP5 na nilason, ang pesticide na binaon. So let us pray para kay Mok and let these bygones be bygones. Supot mong rap
ay lilitaw yay napakadaling gawin. Hubot-hubad na liligaw, wala nang babalik ta rin. At tamang anagram niya laban sa may holo sapagkat di mo kayang baliktarin kapag tumutugmala. Tamang balat panay bakas, salamin na babasagin, ramdam agad siya ay malas, na kahit saan pa man daling, yung kabaliktaran niyang galing, kaliwat kanan man dating, walang talab sa may talas na kabilaan ng talim. Kaya alam nyo na kung sino talaga sa amin matindi. Parang bumising ka sa bangungot, umiiyak, humihikbe. Ano, kabaliktaran pa rin ba ang panaginip? Ang sagot ko dyan, hindi. Dahil itong napaidlit ngayong gabi sa akin pilde. Guys, put in the comment section anong ibig sabihin ng pilde. Thank you. Yo! Nabanggit niya. Oo, kay Pistol tsaka kay J-Black. Nagmukha akong alanganin. Kasi nakipagkasundo sila sa dami ng bilang ng linya na susulatin. Kasalanan ko bang tumupad sa usapan na nagawa nilang dayain? Kasi kung mas mahaba yung mga rounds nila, talagang magmumukhang mas marami yung nasuntok nila sa akin. Parang ikaw, usapan natin 48 to 50 lines. Tapos yung rounds mo ang haba. Kaya pala sa messenger, puro ka paalala. Tanginan to, kabadong mandaraya. Pues wala na akong pake sa opinyon ng mga leche. Lalo na kung di nyo naman alam yung nangyayari sa likod ng lente. Tangina ang ingay! Pero yung suntok ang hihina kung i-rate nyo. 4-bar setup na marahan, sisigaw padahan-dahan, dulong punchline, babagalan, sabay goofy face. Oh, yan ba yung bagong disenyo na lanseta? Ba't parang duplicate, bro? Eh ganyan na ganyan din ako bumanat ng mga rookie days ko. Kaso yung mga linyahan neto, ewan ko sa'yo. Ika-ika-ika-ani mo'y pilay. Panggap ka ng sa nagawa ng lanseta. Ba't ba ang dami mong singit-singit? Masabi lang siksik, paulit-ulit yung mga giit-giit. Sinisigaw pa ng pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Pag nagsusulat ka siguro, all caps, tas dikit-dikit. Sulat doktor kapag lumetra. Nagmamagaling sa titik to. Yan ang bagong disenyo ng reseta. Tatak nyo sa isip nyo. Di nyo ba pansin sa mga bara niya? Puro drugs na tema yung patok. Habang nagte-therapy session si Akata, ito nagre-rekomenda ng gamot. Kaya pala galit ka kay Apok. Kasi gusto mo ikaw yung nurse. Dinidis mo kanyang kurso, makapagsimula lang ng discourse. Kasi mula maikumpara kay Sayad, ginusto niya na ring maging isa sa kamao. Kumulab kay Tats, baka mailakad, kaso di rin nasalo. Kasi si Arik di pumayag hanggang sa naging tanggal na to. Yung uprising hindi nagbukas palad, yung pa naging sampal sa'yo. Ano, masakit? Pues balik tayo sa reseta, baka sakaling gumaling. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim. Ngayon si Anigma lagi kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may arik sa papel. Anong katwiran mo kay sir? Hindi patas yung bayaran sa liga? Eh nasa wak ka na tir? Yan, hinilera ka tuloy ni Anigma, kinakrak at kahir. Malaking bayad yung request, kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Nakuha mo nga yung TF, paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Pero simula nung nakalas, yung kakupalan, dumalas. Hinayaan kung di naman kawalan, ayan, kawalangyaan yung lumabas. Bakit? May beef ka dun kuno? Pagtapos ka, bigyang pangalan? Yung malaking dahilan kung ba't ka nabuo sa ibang liga mo, sinisiraan? Sa bagay, kapag gawa-gawa nga yung gulo, talagang malakas pagkakitaan. Tung walang utang na loob, sa palabas na lang binabayaran. At ang bago niyang pinapangalandakan, ang bagong hari ng tugma. Taas ng gustong maabot, pues papatunayan ko sa'yong hindi yan tumutugmang pasok. Kasi kinurunahan yung sarili. Hibang natot na bubuang, dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin.
Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Ang dami mo ng olats. Diyan Do you guys are getting what he's doing right here? For those who are not understanding, kaya ako napapareact ng galing. What he's doing here is he is reenacting NBA celebration. Yung mga NBA player celebration, 'di ba? Si LeBron, tapos si Russell Westbrook, 'di ba? Yan. Um ah Steph Curry. So yung ginagawa niya dito, celebration niya ng mga NBA players pag nakaka-score. Galing, kaya sa niya tirang pasok. sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. May mo pakumbaba. Bubuhat nananahimahan yung sarili. Papatunayan ko sa'yong hindi yan tumutugmang pasok. Balik natin. Kasi kinuronahan yung sarili. LeBron. Hibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo. Puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Ang dami mo ng olats. Diyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Kaya mag-isip ka kahit konti. Di ka pa kilalang alamat o nagmarka sa ganto. Diyan ang itatak mo sa kokote, mahiya ka sa balat mo. Kasi astang malakas to. Pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako eh. Ano, pumuntos ba yung kada linya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon. Sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yon, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihin wala kang tira. Wow, man, that's very creative. Sayang, tinulugan ng crowd, no? Sayang. Pero ang galing, ha? Alright, let's talk about the Lanceta second round. Angles, rebuttal, style breakdown, and then nag-holo anagram siya. Pero Sir Moore, nilap yata ang tamang term doon. Kasi yung anagram daw, ang anagram is, pag-mix and match ng word. Halimbawa, sleep. Yan. Hindi siya pills. Kumbaga pa pwede mo siyang ill. Yung anagram kasi is rearranging the letters of a certain word to form another word. Nagigets nyo? Yun po yung anagram. Yung specific ng pagbabaliktad ng salita, yung word per letter and having a different meaning, ano daw siya? Sir Moore nilap. Yun daw po siya. Pero anagram kasi it's a general term. Okay, ito yung mga linya na nagustuhan ko kay Lanceta. Grabe, last ng second round nila pareho. Sabi ni Lanceta, paano kung yung style tol ng yung idol nilaro ko holo gamit at tumatol wag humabol dinag oo ganid tila boso o subalit tiga doon oo dagit saktong rifle sa yung eyeball kita moto automatic. Galing. This is Holorime Masterclass. Ano po ba yung Holorime? Ang Holorime, para sa mga hindi masyadong familiar, ibig sabihin nun, halimbawa, yung unang linya mo, may 5 salita. Kunyari, ang pangit, o 3 salita, ang pangit. Yung pangalawang salita, o pangalawang linya, 3 word lang din dapat, at dapat pantay-pantay sila ng sukat in terms of syllable. Kunyari, ang pangit. Dapat, ano bang karime ng ang? Bang. Pa. Ngit, pangit o bakit, 'di ba? Ang pangit, bang sakit. Alam mo 'yun, yung gano'n yung holorime, okay? Para sa hindi masyadong familiar. Ang holorime po linya na pare-pareho ng sukat. Ngayon 'pag sinabing kaya 'pag nakakarinig kayo sa mga MC na, "Uy, grabe, sukat na sukat." Ibig sabihin po nun, yung mga words, word per word. Sa holorime 'to specific, word per word, per line, pare-parehas sila ng ng syllable. Ito, bibigyan ko sa inyo. Paano kung yung style tol ng yung idol, yung tsaka yung, di ba? Style tol ng yung idol, nilaro ko holo gamit. At pumatol, wag humabol, di nag-oo ganid. Nagigets nyo? Gamit, ganid, tila boso, oso balit, tiga doon, oo dagit. Ito kasi, niya na, in-incorporate niya ng holo at saka yung anagram. Saktong rifle sa yung eyeball, kita moto, automatic. Ang ganda nung pagkakatahi. Actually, yung pinaka nakuha ko lang dito, baka meron kayong ibang nakuhang dito, meaning. Nakita ko lang na
layer dito kasi yung pinaka-anchor nitong line na ito is line marking or style marking. Okay? Pero pinapakita dito ni Lanceta na kaya kong gawin yung ginagawa mo ng mas technical or even better on a higher tier. Yun kasi yung pinaka-objective nitong line nito. Kaya nga sabi niya, parang kung yung style tol ng yung idol nilaro ko, hologamit. Sabihin yung specialty mo, ano lang sa akin, games lang sa akin, laro lang yan. Sabi niya, pumatol, wag humabol, di nag-oo-oo ganid. Ano yun? Hindi pumayag pero pinilit. Sabi nga niya, di ba? At pumatol, wag humabol, di nag-oo. Hindi pumayag, oo ganid. Kahit na hindi ka pumayag, ipipilit ko pa rin. Yun yung ibig sabihin nun. Hindi pumayag pero pinilit niya. Kaya sinabi niyang, oo ganid. Di ba yung mga ganid? Kahit naman hindi pumapayag, kinakamkam nila or pinipilit nila yung gusto nila kaya ganid. Tila boso o subalit. Tila yung namboboso. Ano ba yung, di ba yung namboboso? Hindi rin naman pumapayag yung binobosohan eh. Kaya nga yung mga namboboso dahil nga sa thought na pinipilit nila yung gusto nila kahit bawal. Nagets niyo? Ito yung sinasabi ko kanina pa eh, na ginagawa ng Lanceta, hinuhold niya yung thought mismo, yung idea. Tapos lahat ng pupwedeng ano, it's like train of thoughts pero ito kasi mas ano, specific sa isang simpleng or sa per linya. So, hinahanap niya, kaisip siya ng thought, hahanapin niya lahat ng mga incorporated o yung mga pupwedeng ano, pupwedeng magkaroon ng relevance doon tapos gagawan niya ng paraan paano niya pagdudugtong-dugtongin. Sabi niya, tiga doon, oo dagit, saktong rifle sa yung eyeball, kita mo to, automatic. Eyeball, kita mo to, automatic. Galing, rifle, automatic. Sa yung eyeball, kita mo. Ayan, eyeball, kita. Ang galing. Pangalawa, sabi niya, kaya sa lungat mararanasan, patumbang madatapayan. Ayan, sa lungat mararanasan yung kanyang ano, thought. Patumba. Ano ba yung patumba? Pabaliktad, di ba? Madadapayan. Yung patumba dito, double meaning na magfe-fail. Di ba yung natumba ka, double meaning yan eh. Natumba ka na literally nag-slide down ka, tsaka patumba na nag-fail. Patumbang madadapa. O parehong thought yun. Yung patumba is nag-slide, yung madadapa, nag-slide din. Pero pareho rin silang double meaning la is magfe-fail. Di ba? Uy, nadapa. Nagigets nyo? Ito yung sinasabi kong holding thought. Nakapaang aapakan. Utak niya sa talampakan. Ayan, isa pa tong napakatalinhaga. Utak niya sa talampakan. Pag yung utak mo daw nasa paa, ayan, nasa talampakan, di ba? Yung utak mo nasa paa, sa talampakan. Sabi niya, nakapaang aapakan, utak niya nasa talampakan. Ngayon, yung utak mo, kapag yung utak mo nasa talampakan o nasa paa, syempre pag humahakbang ka, literal, natatapakan mo yung utak mo. Tama? Galing, di ba? Yun yung ginagawang technical dito ni Lanceta. Pag yung utak mo nasa paa, kapag lumakad ka, literal, ikaw mismo natatapakan mo yung utak mo. And yung double meaning nun is, tatapakan siya ni Lanceta, iba naman yung tatapak sa'yo. Right? So, hindi lang ikaw yung tumatapak sa sarili mong utak, may ibang tao din yung kalaban mo. Ang galing kasi holo yung pagkakatahi or yung pagkaka-stitch ng linya, pero yung setup ng thought, anagram or semor dilap. Yung thought yung binabaliktad dito ni ano eh, ni Lanceta, hindi yung salita mismo, yung thought katulad nung patumbang madadapa. Nakapaang aapakan, utak niya sa talampakan. Siyempre kaya nakapaa naman talaga eh. Ang galing, ang galing. O sabi niya, MP5 na nilason ang pesticide na binaon. So let's pray para kay Mot. Let these bygones be bygones. Okay. MP5, ibig sabihin, baril po yan kind of ng baril yan. Machine pistol po ang ibig sabihin ng MP sa MP5 Navy. Machine pistol. Which has something to do with what? Oh, kita nyo yung tumalo. Di ba yung pinanggalingan na linya neto kanina kay Mot is yung tinalo daw siya ni Pistol at saka ni J Black. So, Pistol. MP5, ibig sabihin ng MP, machine pistol. Na nilason. Okay. Ang pesticide na binaon. Lason, pesticide. Pesticide. Yan. Sino yung nasa side? Si Mot. Peste daw si Mot. Bakit peste si Mot? Kita nyo, hindi nyo kuha. Moth, ano ba yung moth? 'Di ba yan yung parang counterpart yan ng butterfly.
'di ba, peste. Hindi ano bang Tagalog ng moth? 'Di ako sure, eh. Pero 'yun yung brown na butterfly, eh, parang gano'n yung itsura niya. 'Yan, so moth, 'di ba? So kaya niya naidugtong yung idea na pesticide na binaon. So let us pray, let us pray na panalangin at saka let us spray, 'di ba yung baril? Term yan, slang yan para sa atin sa Tagalog. Ratratin mo na yan. Sa US naman, yung Western world, yung ratrat is spray. Spray them with bullets. Raratratin. Let us spray para kay moth. Kasi nga yung moth, insekto. Kaya nilason, pesticide. Let bygones be bygones. Yung let bygones be bygones, ano po yan, idiom yan. Anong ibig sabihin ng let bygones be bygones? Ibig sabihin lang po yan is forgive and forget. Yan. Yun sinasabi niya. And ang double meaning niyan is what? Bygone na pampatay nga ng peste or ng mga insekto. Kasi nga pesticide yung binaon daw niya na binala niya sa MP5 na nilason. Nilason nga daw niya MP5. Pesticide na binaon. Let us spray at saka let us spray para kay moth which is insekto. Let bygones be bygones, sabi niya. Bygones yun. Ang tamang pronunciation ng bygones. Pero dahil inislant niya sa bygone na pampatay ng lamok. And yung thought na forgive and forget, kalimutan na natin. Patawarin na daw natin si Moth sa kanyang mga pandaraya kay J Black at Pistol. Yun kasi yung kiniklaim dito ni Lanceta. At kalimutan na natin siya dahil tatalunin na siya nila. Wow! Grabe, meatiful tong ano neto ni round ni Lanceta. Ito, let's go kay ano naman, Moth. Second round. Ito yung mga angles niya. Rebuttal, style breakdown, drugs, beef, at saka yung NBA reference niya na pinost ko nga kanina. Etong, to me, dalawa lang yung tumatak na, to me, na malakas talaga for tournament na linya ni Mot dito sa second round. Sabi niya dito, first line niya is, sulat doktor kapag lumetra, nagmamagaling ng titik to. Yan ang bagong disenyo ng reseta at tatak nyo sa isip nyo. Ang hirap maintindihan, 'di ba, ng mga sulat ng doktor sa reseta, pero magaling, right? Pero sabi niya dito, sulat ng doktor kapag lumetra, nagmamagaling sa titik to. Nagmamagaling kasi 'pag niresetahan ka is para ikaw ay gumaling, tama? Kasi may sakit ka. Pero ang sinasabi dito ni ano, ni Moth, nagmamagaling daw si Lanceta dahil hindi naman siya yung nagrereseta, eh. Hindi naman ikaw yung magaling. Dapat ikaw yung nireresetahan kasi ikaw yung may sakit or ikaw yung mahina. Wala kang karapatang magreseta. Pero maganda rin siyang ano, form of mockery sa style or sa pen game ni Lanceta which is unique to him. And I like this because this is the first time na narinig ko itong ganitong angulo. Marami naman ang umatake sa pen game ni Lanceta, but not as creative and not as relevant as this na nagmamagaling, hindi ka naman magaling. Hindi dapat kayo nagre-reseta, ikaw dapat yung nire-resetahan. Yan ang bagong disenyo ng reseta, tatak nyo sa isip nyo. Yan. Okay, very intellectual or intelligent yung pag-i-inject ng humor ni Mot sa strengths ni Lanceta na nabe-breakdown niya siyempre sa mata ng crowd or sa tenga ng mga crowd at mga judges. Second na line, sabi niya, masakit? Pues balik tayo sa reseta. Ayan, masakit. Kanina, di ba yung unang thought? Kapag may sakit ka, nire-resetahan ka. Kaya niya tinawag na nagmamagaling si Lance kasi hindi naman siya magaling, bakit ikaw yung nagre-reseta? Dapat ikaw yung nire-resetahan. Dinugtong niya na dito, masakit? Pues balik tayo sa reseta. Baka sakaling gumaling. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim, nung niyakap niya daw yung pagiging Lanceta, which is yung pagiging, gupal ka ba, boss? Di ba yung sinabi na kanina? Nung niyakap niya yung pagiging Lanceta, di ba? Ang dami niya naka-beef na. Enigma, Looney, si Apok, and many more. Marami siyang nakaaway. Kaso mas lumalim lang yung sugat nung nagkapit patalim. Kasi ito, logo ng Uprising. Dahil hindi siya natanggap sa Uprising, ang ginawa daw niya, ang niyakap na lang niya is yung pagiging Lanceta niya, which is yung pagiging kupal niya dahil. Ngayon, si Enigma, laging, kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may ari.
sa papel. Yan yung RX, no? In-slant rhyme niya lang ng RX. Yung RX meaning po niyan is medical prescription. Ayan, parang reseta nga yung sulat, laging may RX sa papel o lagi na lang dinadamay yung si Enigma para umingay at saka nga dahil sa hindi siya natanggap sa uprising at niyakap na nga lang daw niya yung pagiging kupal o pagiging lanseta niya. Ayan. And another na nagustuhan ko dito is yung ang haba nun, nung buong skema na yun, yung NBA reference, kaya pinost ko na kanina. Pero natulugan siya ng crowd, sayang, no? Very creative yon yung NBA celebration na reference at saka ano na yun, nagsimula yun sa ang bago niyang pinangangalandakan, ang bagong hari ng tugma. So, to me, napansin ko lang dito honestly, ito overall to sa history ni Lanceta, very underrated yung pen game niya, honestly, very underrated. I think it is overshadowed by his character dahil nga people look at him as a villain at kupal siya. So, they are not giving him credit in terms of his talaga, galing, kanyang artistry at creativity, yung kanyang pen game. No, overshadow lang yun ng character niya. Pero very underrated kasi ang dami niya dito, to me, ang dami niyang magandang linya na hindi ko na nga sinama dahil sabi ko medyo hahaba. Ito, I'll give you another example na honorable mention, sabi niya. Kaya nga mga kwento niyang paikot ay baliktaran na inimbento. Kaya ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo nang bumalik sa dating pwesto. Kaya yung mga kwento niyang paikot o yung pagiging sinungaling daw ni Mot ay baliktaran na imbento. Baliktaran, ano ba yung kwento? 'Di ba? Pag sinungaling ka, binabaliktad mo yung kwento. Kaya nga sabi niya, ang baliktaran ay imbento. Kaya ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo. Ano ibig sabihin yun? Ibabaliktad ko yung mga binaliktad mo. Ibig sabihin, yung mga tinraidor mo na tao, babaliktarin ko. Susuportahan ko sila nang bumalik sa dating pwesto. Bumalik sa dating pwesto. Ang punto kasi dito ni Mot is ni Lance, nilaglag daw ni Mot yung mga adik sa Cavite. Sinumbong niya or sinuplong niya daw sa pulis. Sabi niya, babaliktarin ko yung mga tinraidor mo, yung mga binaliktad mo nang bumalik sa dating pwesto, bumalik sa pwestuhan ng alam niyo na yun. So, to me, I would have to give a little bit ng lamang dito kay Lanceta. I believe Lanceta itong second round. Dahil para sa akin, yung bigat ng mga punchlines nila pareho, so pantay na yon. Lalo na yung NBA reference, malakas talaga yun kay Mot, kaso nga natulugan, sayang. Pero yung mga punchlines kasi nun, hindi mo nun po pwedeng kunin per linya. Kukunin mo yun as an entire thought. Nagigets nyo? Si Lanceta, pumupuntos talaga siya per linya. And kung paano niya ginagawa yun, is very technical. So, ang natamaan dito para sa akin ni Lanceta is yung technicality in terms of ano yung sinulat and technicalities in terms of paano sinulat. Yun nga, in-explain ko sa inyo kanina yung holo at saka yung mga layers and double meaning na mga linya ni Lanceta. Kaya gusto ko itong nire-review honestly si Lanceta. Ayan. Maganda rin sana yung potential ng malupitan reference, no? Kaso naunahan siya ni Mote. Kaya mas hindi na ganun ka-impactful yung pagkaka-deliver niyo or yung linya niyo. Anyhow, let's go third round. So to me, slight edge first round kay Mot, second round slight edge kay Lanceta. Lakas ng Lanceta na yun. You guys, put in the comment section sino sa palagay nyo. And before we go on third round, I just want to give a huge shout out kay Kenty, Mashmilo, Sarah Frex, Sean, Justin, Enrico Javier, brother from Australia. Shout out sa inyo lahat dyan sa Australia. Rico. All right, let's go third round. Lanceta naman yung round 3! Mamaya na. Galit ba sa akin si Arik? Alam mo ba kung bakit ko kayo nilalampasot, nililigpit? Gago, spy ako ni Arik, pinapatrabaho kayo ng inche! Love you, Arik, man. Para sa'yo to, Enigma, tong round 3.
Lanceta na may round 3 game! Kahit gustuhin pa ng mga fan, aanhin nyo yung Lancetang desperado kung lulutuin din naman. Time! Time! Tapos na yung country niya. Time! Kita mo? Rinig mo? Kung gaano sila kalungkot? Alam mo ba yung kinakain mong galing sa nakaw, paano mo yan nalulunok? Di ba tamang tahimik siya ngayon? Para mawala dahan-dahan yung tunog? O sadyang alam mong yung mga bayag na hurado yung bahala sa yung magpalusot? Kayo ngayon yung tatanungin ko, sino sa dalawang tusong nandito ang mas marumi maglaro? Kayong mga nanonood sa video. Ako na siyang madaya dahil ginamit yung ulo at talino? O si Mot, tanga, wala nang mas nakakadiri pang manalo dahil sa buluto tsaka bito. Ano? Fuck that shit, Mot. Malaki respeto ko sa'yo. Pero nung laban mo kay J-Block sa Cebu, sinisi mong bias yung madla. Eh bakit si Six Threat nung dumayo sa gapo, binadibag si Akata? Ganyan yung kampiyon, puro rason. Tanga ka, di tayo pareho. Tandaan mo, nung huling apak ko sa Davao, katapat ko mismo sa maestro. Minura ko yung Pangulo. Tanungin mo si Mr. Rodrigo. Pero dahil sa tapang ko, tanggap nila ako, kaya buhay ako at nandirito. Hindi ako kagaya yung mga tuta ng palot ng putang inang chinito na onting demanda lang bigla-bigla ang nagdidelete ng video. Ayos lang, tanggap kong madaya ako sa paraan na madupang. Kung parang Carlos Yulo lang naman yung mga tropeyo mong napalanunan, na kahit magsuot ka ng palamuti at sa alahas mo tabunan, walang silbi ang iyong ginto kapag kalaban mo magulang. Kasi ikaw, ayos lang yan, Mot. Huwag ka malulungkot. Pag bumababa na yung tama ng battle rap sa'yo, ako nang bahalang magpasundot, pero hindi kita inuudyok. Pinapalakas ko lang yung loob. Dahil tignan nyo naman, tangina, yan ba yung champion? Yung mga crowd sa'yo, tulog. Kaya sino ba si Mot kapag kukumpara yon? Batang may bimpo sa likod sa matandang puro na rason. Sana di mo palimot, ganyan yung totoo na Tom. Damahin mo yung tibok na sa yung puso ng kampiyon. Di ba? Ganun lang tayo kasimple, pre. Unang laban mo dito, ganun lang kadali. Pero tangina, dali mong mapaghinaan kapag gumagawa ka ng mali. Ngayon ibabalik ko sa'yo at sa katawan mo itatahi. Ipapanood ko yung nangyari at para sa'yo maibalik. Hindi pwedeng mawala eh. Pero babalik tayo. Ano fake joke ko to? Ayos lang sa'yo Hindi. na matalo dito. Dahil doon ka naman sasampa. Sayang. Ang kaso kulang yung kapal ng mukha mo para humarap ka sa kanya. Ganto ba yung idol nyo? Tangina galawang alkansya? Nagtayo pang pesonet, talagang laglagan ng barya! Ano ngayon ka lang nakaramdam ng mga bara na direkta? Huwag mo sabihin gawa-gawa lang totol na sa YouTube yung ebidensya na kahit anong pakain sa'yo ni Pibus ng pera, kung tulog naman yung presensya, parang kumakain ka na lang ng barya. Ganyan pagbalyado na sistema. Mga alaga ni Arik, alaga mo! Tanong anong nangyari? Di mo naman pwedeng sabihin kay Enigma na kaya ka nandito kasi si Pibus ay yung kumpare. Ano flip-top? Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Ako kung di lang ako ban sa may flip-top, sa isa buhay ako sasali. Walo ko talaga to sila. Nasa semi siya na matramya. Tapos isa mo sa... Kasi kung talagang mahal nyo si Arik, ba't wala nga yung Mot na sa may flip-top na napapanood? At kung talagang mali kaming tagagapo, ba't nung lumitaw kami sa PSP, bigla kayong nagsisunod? Kami pinabayaan ni Enigma, hinayaan kusang lumubog,
Kayo buong pusong inalagaan ngayon sinong walang utang na loob. Kaya pasensya Arik, pero oras na para buuin yung mga nasira. Wala na akong maisip na dahilan para bumawi sa'yo, pero ito lang yung aking nakita. Yung sa wakas, yung 6 at mot sa flip top nyo na ulit yan makikita. Dahil yung ninakaw ni Phoebus na mic chop, ibabalik ko na kay Enigma. Kasi ako kahit matalo, okay lang pre. Kung ano mang kalabasan, ayos lang sa akin kahit pangit. Kung matalo ako sa'yo ngayon, tol, congrats! I know you really want it. At kung matalo man siya, tol, at yung mga wish nyo di na granted, tandaan mo lang, manalo matalo, pag di flip top, hindi counted. Last line. Alam ko naman kahit lumamang ako, basta makadikit to, siya yung panalo. At para lang ako yung makaabante, kailangan ko pa siya na ilang paso. Kaya sa pants mo, tsaka mga hurado, sa tingin ko ay malabo. Tara round 4, freestyle lang tayo kung game ka pa para mas klaro. Gising pa! Gising pa! Walang bago. Dinaan mo na lang lahat sa mga linyang komplikado. Congrats, pag-upload ng laban, malaki rin yung chance mo manalo. Kasi pang internet yan lang katha mo. Sa replay na lang magarbo. Ako sa mismong ganap, pumupuntos yung sapak sa nanonood tsaka hurado. Kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado. Dun pa lang alam mo na kung saan mas napapamahal yung tao. Pero speaking of pay-per-view, 100%. 100% yan ang lagi niyan dinudulog. Basta ilaban nyo si ganto, si ganyan, tapos freestyle na yung ibubuod. Kaya anong gusto nyo lang 100%? Huwag mo gawing tanga mga nanonood. Pinapaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Kasi kung meron ka talagang 100 power, dapat kada laban gawin mo na lang, brother. Buti pa yung pay-per-view ng PSP, talagang 100, lahat na ng battle. Di katulad mo, ang daming palusot. Sa bagay, di mo nga kayang dumirekta ng atake at suntok. Ang dami pang pasakali para lang yung mensahe manuot. Kaya pala ang hilig mo sa beatbox. Ang daming pautot. Pero nag-iba na ng tunog. Biglang nagbago yung estilo. Naging intriga na yung tipo. Yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Kasi mula nung mawala yung init niya sa flip top, sa sunugan na nakibaga. Tinitira si Enigma sa katwirang, di raw siya nagpapabata. Kaso yung kumugan biglang lumisan, ngunit di siya naantala. Nung sa PSP lumipat, si Looney naman yung ginambala. Di nyo napansin? Sa malalaking pangalan sinasagi yung patama. Paandar para uminga yung karir at mas humaba. Habang umu-overtake ng liga, kada tawid patay bahala. Kaya paanong di magkaka-impact kung yung mga linya mo sagasa? Kaya nga, nung sinabi niyang nakakulong si Balakid, si Sak na pa-react parang nagulat sa detalye. Kasi di naman talaga nakakulong si Balakid, nagparehab lang ng sarili, yun ang lehitimong nangyari. Sarili niyang kaibigan, siniraan yung imahe. Makapag-semis lang si pare. Alam niya kasing di kayo nagpa-fact check kahit X na yung sinasabi. Pues ako naman babawi, ikaw naman aking titimbre. Nung PSP Cebu, di ba nanggigiyang ka ng pasimple? Sa amin nila kay Ram at ni M-Site, binibigay mo pa ng libre? Sabay sabi ng tol, tikman nyo to, yung galing nyo magiging triple. Ano yung nanggigiyang? Put it in the comment section, guys. Nanggigiyang ka ng same time. I don't know what that means. Kaya pala 10 years in the game, hindi pa rin nga nahuhuli. Sa bibig na nang galing yung ebidensya. Pero di natatakot sa sistensya. Palibasa yung tatay ng kaibigan niyang si Invictus, mataas yung posisyon sa isang kilalang ahensya. Di ka ba nakukonsensya? Laman ng mga kanta mo tungkol sa gobyerno, kunyari di gusto. Isa kang hipokrito, Diyos ko. Ikaw rin pala umaabuso sa sistema na binabatikos mo. Ano hindi? Oh, huwag kang magagalit.
Paumanhin ako na Dawit. Bakit? Anong pinagkaiba niyan sa ginawa mo kay Balakid? At ang paborito niya na adlib, ganon mag-wordplay, putang ina nito. Pues taste your own medicine kasi nagtuturo ka ng mali. Di ba nagtitake ka rin ng heroin, nagtuturo ka ng mali. Nag-uudyok kapag gumamit, nagtuturo ka ng mali. Sinabi mong nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Tangina nito, nagpapakalat ng maling akala. Tas ililigtas yung sarili sa simpatsya, paawa. Sasabihin nagbago na, pagtapos manggulang, patay bata. Tanga, hindi ka sober, yung mga sinasabi mo lang, yung walang tama. At last, sabi niya kanina, humina na daw masyado. O baka mas kailangan ko lang yabangan. Pues 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Kaya nga lahat kayo gusto ko matalo, pero di yun yung sapat na karangalan. Kung di nyo naman kayang tapatan o mabago yung naitatak ko sa kasaysayan. Round 4 pa daw sabi ng set. Alright, man, let's go. Third round. These are the angles ni Lanceta. Third round, personals, real talk, and din nga yung kay Enigma and Flip Top. These are the lines na nagustuhan ko kay Lanceta. I had 2 in here. Sabi niya, ayos lang, tanggap kong madaya ako sa paraan na madupang. Kung parang Carlos Yulo lang naman yung mga tropeyo mo na panalunan. Na kahit magsuot ka ng palamuti at sa alahas mo tabunan, walang silbi ang yung ginto kapag kalaban nyo magulang. Ayan, yung magulang, double meaning, Carlos Yulo reference, alam niyo na yan. And he is discrediting. Ang objective nito is he is discrediting all the achievements and yung credibility na meron si Mot going into this battle na narinig nga natin kay Mot, 'di ba? Pinakabatang champion, tama tayo din, and 15-0 pala siya, no? So, sabi niya, it does not make sense or it does not hold any value kung magulang yung kalaban mo or yung parents at saka magulang na matalino dahil he will always find a way para maisahan ka. Nagigets niyo yun yung punto dito ni Lanceta na he can always find a way na mabutasan o maisahan si Mot regardless o kanyang na-achieve or narating. Number 2, sabi niya, kami pinabayaan ni Enigma, hinayaan pusang lumubog, kaya buong pusong inalagaan ngayon sinong walang kayo buong pusong inalagaan ngayon sinong walang utang na loob. Ang ganda ng wordplay dito nung ano nung kusang buong pusong inalagaan sinong walang utang na loob. Tsaka yung rhyme ng lubog tsaka loob, 'di ba? It's nice. I believe ang pinanggalingan niya dito na thought is yung nung pumunta daw sila ni Akata sa PSP, nagsisunudan daw silang lahat. Ngayon maintindihan na natin yung linya niya kanina na bawal si Akata dito sa Davao. Ako na magkukuha ng ROI, return of investment yun eh. Ito pala yung gusto niyang i-mean doon. Ito pala yung gusto niyang ipunto na sila talaga yung totoong investment ng PSP dahil sila talaga yung mga nauna, nagsisunudan daw lang lahat. So, it's nice, no? Hanapan niya ng connection yun, yung simula hanggang dito sa dulo. Gusto ko rin yung linya niya, yung Alcansha, kasi yung mga barya nga daw yung galaw at saka yung kumakain ka nga ng barya kumakain ng barya kapag palyado yung sistema, meaning na small time na nga daw si Mot at kasi sira nga daw yung loob or yung sistema niya. I believe ang reference niya dito is yung PisoNet o yun, di ba yung mga arcade, di ba arcade games, huhuli ka ng tokens mo or coins mo kapag sira yung sistema sa loob, kinakain niya yung coins mo, yung tokens mo. Ito naman sinasabi ni Lanceta dito is si Mot barya, pumapatol ng barya kasi nga daw he is not whom we thought him to be. Kumbaga, sira yung pagkatao niya kaya pinagpalit niya daw yung flip top sa barya. Okay. Kay Moth naman, this third round, ito yung mga angle niya, yung effort, style breakdown, tapos yung mga drama na kinasangkutan dito ni Lanceta, and also yung real talk. Ito yung mga linya na nagustuhan ko from Moth's third round. Sabi niya, kasi pang-internet yan ang katha mo. Ibig sabihin, internet ka lang malakas. Sa replay na lang magarbo. Ako mismong ganap pumupuntos yun sapak sa nanonood tsaka hurado.
Kumbaga sa live ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado, doon pa lang alam mo na saan mas napapamahal yung tao. Ayan. Meron kasi talagang mga MC at saka na yung material nila merong replay value. Ngayon, niligyan ng negative reframe or ni-reframe yun ni Mot ng negative, no? Ah, Negative framing or negative connotation na ano nga namang silbi nung may replay value, hindi naman yun kagaya nga lagi sinasabi ni Looney, hindi naman magbabago nun, eh, yung desisyon. Kung ano yung nangyari sa live, yun na talaga yun. So, magandang butas yun na nakita ni Mot na diniscredit niya yung material ni Lanceta. Though it has a replay value, it does not hold any value sa sa real time, 'di ba? Sa realidad or sa real time. And dun niya naidugtong yung kasi may pay-per-view, eh, 'di ba? Ang PSV, I believe naging issue pa ngayon dahil marami nga namirata or nag-re-upload. Kaya nila in-upload kaagad yun sa kanila. Kaya sabi niya kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view. Kasi nga sa replay value, kasing pay-per-view pupuwede mo siyang panoorin anytime na, in your own convenience. Unlike kapag live event, kailangan nandun ka talaga. So, kumbaga ikaw pang pay-per-view, ako yung mismong harap ng entablado, doon pa lang alam mo na saan mas napapamahal yung tao. Mas mahal kasing ticket sa live, 'di ba? Yung pay-per-view 100 lang daw sabi ni Mot. So, napapamahal na loving at saka napapamahal na expense. And maganda yung construction ng explanation niya dito ng difference nilang dalawa, 'di ba? Ng difference ng value ng material na pine-present nila and paano niya nabigyan ng negative reframing yung material na pine-present ng isang Lanceta. Number 2, sabi niya, hindi katulad mo ang daming palusot sa bagay, di mo kayang dumirekta ng atake at suntok. Ang dami pang pasakalye para lang yung mensahe manuot, kaya pala ang hilig mo sa beatbox, ang daming pautot. Ang galing. Again, another reframing. Yun yung nakita kong dito, naging tema nung buong round 3 ni Moth, binibigyan niya ng negative reframing yung mga strength ni Lanceta na meron din naman pa isa-isa kanina, second round or first round. Pero dito nag-double down na talaga siya doon na ang inatake niya dito is yung Holorime. Na oo nga naman, mahirap naman kasi talaga maintindihan ang Holorime unless talagang sanay ka na doon or sa video mo lang papanoorin, ipo-pause mo. Pero sa live, mahirap kasing marinig or mahirap maintindihan dahil minsan, pag medyo nag-stumble yung delivery, hindi polish yung delivery, na-miss out mo na yung isang syllable or na-miss out mo na yung isang salita. 'Di ba? So, ang daming palusot, ang daming pasakalye. Hindi mo kayang dumirekta ng atake kasi nga yung Holorime, hindi naman talaga siya created para sa direktang atake. Yung style yun ni Sixth Threat, yung talagang direkta. Yung Holorime talagang artistry siya, acrobatic siya, poetry, gano'n, 'di ba? And kaya yung mga suntok niya hindi talaga yung isang mabigat na gano'n, kumbaga volume siya. You have to take it of as a whole. And hindi lang yung Holorime yung inatake niya dito, pati yung ability ni ni Lanceta, which is another strength of his, yung freestyle, 'di ba? And yung freestyle ba normally may beat 'yan. Kaya siya nag-beatbox. Ang galing. Dalawang strength na discuss niya ng maayos at nabigyan niya ng negative reframing at napalutang niya sa isip ng mga tao kung bakit ah, hindi naman daw kumbaga kung bakit overrated. Yun kasi yung gustong palabasin dito ni Mot. Kung bakit overrated yung Holorime at saka yung freestyle ability nga ni Lanceta dahil pagdating nga daw sa live, totoo naman sa live mahirap po talaga makuha ang Holorime dahil sa sobrang daming intricate na syllables at saka linya yung kailangan mong sundan. Hindi mo naman mabibilang yun, eh. Hindi katulad sa ginagawa ko, maililista ko, mabibilang ko ilan yung linya sa ibabaw, ilan yung linya, tugma ba lahat, yung gano'n. Kaya magandang yun, negative reframing. Number 3 sa niya, "Pues taste your own medicine kasi nagtuturo ka ng mali." 'Di ba, nagte-take ka din ng heroin, nagtuturok ka ng mali, nag-uudyok ka pa gumamit, nagtuturo ka ng mali, sinabi mo pang nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali. Eto na yun, nagtuturo ka ng mali, yung pinaka-anchoring, line dito, sabi niya, "Pues taste your own medicine." Nagtuturo ka ng mali, prescription. Nanggaling na nga yan 'di ba dun sa reseta
'Di ba kanina second round. So sabi niya, "Pues, taste your own medicine, nagtuturo ka ng mali." Ang meaning ng nagtuturo ka ng mali dito is prescription. 'Di ba nagte-take ka din ng heroin, nagtuturok ka ng mali. Ayan, nagtuturok, injection or addiction. Nag-uudyok ka pang gumamit, nagtuturo ka ng mali, teaching. Sinabi mong nakakulong si Balakid, nagtuturo ka ng mali, accusation. Yan yung iba't ibang meaning na binigay niya dun sa nagtuturo ka ng mali. Very nice. Okay, so what can I say? Ito yung mga ganito kabibigat na battle again, I made mention of this, it becomes a games of inches. Dahil nga sa mga heavyweights na katulad nila, yung mga minor things naman hindi mo na talaga hindi na sila what can I say? Hindi na sila madalas nadadapa dun sa mga minor things. Sobrang polished ng performance ng bawat isa, naha-highlight yung mga maliliit na bagay na naungusan nung isa or hindi nagawa nung isa. That's why it becomes a games of inches. Parang boxing, 'pag pareho magaling, sino lang yung unang magkamali or misstep, ano na yun, take advantage na kaagad yun nung other side. And to me, ang naging difference netong third round nila is presentation. Bakit? Obvious na yung naging slip-ups or yung mga utal-utal dito ni Lanceta dahil nga sobrang polish ng first and second round niya, 'di ba? Yung garal-gal niya delivery. Siguro mas na talaga lalamunan niya in this third round. Medyo marami na siyang stumble. Hindi na kasing polish or precise ng kanyang first two rounds. And to me, this is his weakest round. For me, ang pinakamalakas na round ni Lanceta is yung kanyang second round. Pangalawa is yung kanyang first round, ito yung pinakamahina. Si Moth naman, pinakamalakas niya for me is yung kanyang first round, pangalawa tong second round yung not so. Or pupwede rin kasi na first, second, third yung lineup dahil ang ganda talaga ng NBA references. Siguro ito rin yung pinakamahinang rounds ni Moth. But yung delivery, yung presentation, and yung kanyang objective at saka yung punto mas mabilis mong makuha. Mas nangunguyan ko at least ako ng mas maayos or mas malinaw. So stronger palagi yung opening ni Lanceta, pero mas finesse naman yung closer palagi ni Moth except yung round 2. Pero maganda talaga yung NBA reference. Siguro tie lang yung closer nila ng round 2. Pero ang obvious talaga mas malakas mag-open ng round si Lanceta. Finesse lang talaga si Moth in terms of closing the round. Ang ganda ng kung paano niya itatahi yun. Walang himulmol. Yun. So to me, pinaka nakita kong theme netong battle really was yung material ni Lanceta is technical yung pagkakasulat. Color rhyme kung paano ano yung words na tinugma dito, gaano karaming letters nun, gaano karaming linya or gaano karami yung mga salita dun sa isang linya, mas technical. Okay, yung pagkakasulat. Si Moth naman to me, technical yung sinulat. So pareho nilang in-approach to in a very technical standpoint. Magkaiba nga lang yung yung direction nung kanilang technicalities. Yung isa technical sa pagkakasulat, yung isa naman technical sa sinulat. Yung sinulat yung maraming meaning. And another thing na worth noting, I so appreciate yung voice ni Moth, all throughout the battle. Kasi nakikinig talaga siya, 'di ba? Pag nag-i-spit si Lanceta, kahit sumisigaw sa tenga yan, nilalapit pa niya yung tenga niya, tapos talagang naiintindihan pag nalakasan talaga siya. Siya, very cooperative na sinasabi niya sa mga fans, 'di ba? Na, "Uy, mag-react kayo, malakas 'yun, maganda 'yun." Hindi siya yung combatant, very collaborative and very sport. So, we have to give it to Moth on that side. So to me, very close, but I have to go third round kay Moth. Just in the category of presentation, which is I didn't expect na imagine niyo. Ikaw ba may imagine mo matatalo si Lanceta in terms of presentation? Pero again, ang daming bagay na kailangan nating i-factor
Bakit nga nagkaganon? This is already third round. Masakit na yung lalamunan niya, pagod na, hindi natin alam what time it is already on that. But yun yung pinaka-obvious na difference on third round. Pero yung quality ng sulat, I guess naman, almost the same kung na-deliver lang ng maayos or na i-present lang ng maayos ni Lanceta yung kanyang third round. Dahil ang dami niyang magagandang punto doon na nawawala yung momentum kasi nga, sumasabit, di ba? And eto, just to close it out, itong thought na ito, bakit mahalaga yung presentation, okay? To quote Looney, sabi niyang ganon, yan, presentation or delivery, yan ang isa sa pinaka-importanting fundamental ng isang rapper. Bakit? Kasi diyan ka nga binabayaran eh. Magkabisa at mag-spit. Nagigets niyo? Yun, parang kung singer ka nga naman, tas sintonado ka, na binabayaran ka nga para kumanta ng nasa tono. And it's a big factor. At least kay Looney kino-quote ko lang siya. Narinig ko ito sino bang kasama nito si Bostoyo. Basta sa Break It Down ko yung narinig. Ine-explain ni Looney na, Break It Down kay Bostoyo. Pinapakinggan lang yung Manda Baliw at saka kay Batang Rebelde. So, yun, sa kanya, mahalaga or malaking factor talaga yung presentation, yung delivery, at yung mga syllables na ginagamit. Anyhow, to me, 1 and 3, Mot. 2, kay yun. Para sa akin malinaw yon na kay Lanceta simply because dalawang area yung tinamaan niya doon, technical writing at saka technical yung substance. Okay. Kay Mot kasi tinamaan niya yung technical na writing, 'di ba, yung sa NBA references. Pero yung mga punchlines nandun, hindi kasing lalakas ng mga naging punchlines na meron si Lanceta. Pakinggan natin yung judging. Pangil! Sa Pangil, Davao City, Matira Mayaman. Ang mananalo dito, mag-a-advance sa finals ng Matira Mayaman at magkakaroon ng pagkakataong magkamit ng 1 milyong piso at diamond ring. Ang boto ng hurado, 6-1! Panalo si Mot! Grabe. Panalo si Mot. Anyhow, before I go, I just want to give a huge shout out. Ito kay Jeff Pagaduan. Thank you so much for the love and support, Jeff. Na-appreciate ko yung mga well wishes mo at yung mga comments mo. Sobrang tagus sa puso. Kay Bormones Condemador, thank you so much for taking the time na mag-share ka ng thoughts mo and opinions and showing love sa comment section. And of course, my brother, shout out sa mga taga Norway, Sean Memphis. Brother, I'll see you when you get home. I love you all. Thank you. Put in the comment section sino sa palagay niyo yung nanalo. I love you. Peace out.